namatay na po ang mga punla kong sibuyas. Ayan, kung makikita nyo, halos ang laki na ang mga bakante sa kanila. At yung mga natitira, ayan, unti-unti na rin pong namamatay. Hello everyone, sad morning, and today pakita ko sa inyo ang mga nangyari sa tinanim kong buto ng sibuyas. So ayan, kung makikita nyo, halos iilan na lang natitira sa mga pinunla natin, and dito naman sa pinakalas na tinanim natin, kung makikita nyo doon, unti-unti na rin po nawawala. Ay, so ito po actually ang dahilan kung bakit ang mga tinanim kong sibuyas doon sa farm ay mga bili po at hindi po itong mga pinunla natin. So again yan, hindi ko alam kung bakit nung una or nung umpisa ay okay sila. Again, bilis nila nagsibulan. 2 days. Sibul na agad yung mga pinunla natin mga buto. In a week, matataas na sila. In 2 weeks, hanggang 1 month, okay pa sila. Ang tataas nila, nag-isang dangkalan na sila, pero maninipis. Then, afterwards, come nearing na yung kailangan ko nang magtanim. Diba sabi ko, matataas sila pero maninipis masyado para itanim. So, after that, unti-unti nakikita ko, nung una, doon, sa pinakauna nating pinunla. Karamihan sa kanila naninilaw, then unti-unti, dito, bigla na lang siguro in 2 days, biglang nag-brown, talagang halos na kalbo na to. Ayan, halos wala na nga natira, ito na lang. Then sunod-sunod na po yan. Then yun nando sa dulo, to, and now, ayan po, baliktarin ko lang camera para mas makita nyo guys. So ito yung sinasabi ko guys, so sa malayuan, makita nyo meron pa mga green dyan, pero dito nagbabrown na. Ayan po. So kung makikita nyo, ayan, nanunuyo po sila or natuyo na po karamihan sa kanila. Again, hindi ko lang kung bakit. Kung sabihin natin sa pagdidilig or sa tubig, hindi naman po. Kung makikita nyo, ayan, nadidiligan naman po sila. So, isa pang naiisip ko sa lamig, dahil nga grabe na, ang lamig na ngayon. And yung heater, hindi pa ako nagbubukas ng heater. So, naglagay lang ako heater siguro mga 2 to 3 days lang. Simula na sinabi ko na papaganahin ko na yung heater. Pero dahil sa dami kong ginagawa, simula na nagtanim na tayo dun sa farm. Sobrang busy ko doon. Hindi pa ako nakakapag-ipon ulit ng mga kahoy, panggatong. So, I guess, yun ang dahilan. Pero, again, yung ibang sibuyas kasi, direkta, tinatanim. Kahit mga maninipis pa, okay naman. And yung mga pinunla natin, or tinanim natin sa bundok, doon sa garden, up to now, okay naman po sila, masisigla. Pero dahil nga sabi ko, eto masyado pa silang maninipis, I think yun ang dahilan kung bakit nagkandamatay sila at nagkandaubos dito. So naging sensitive sila sa lamig. Again, pag umaga, dito sa loob ng greenhouse, mainit. Unti-unti tumataas yung temperature. Pero pag gabi na, kapag walang heater, malamig. So again, ayan o. Linis. So 900 seeds ang nakapunla dyan. Linis. So, yung mistake ko doon, again, papaliwanag ko sa inyo na maayos. Kukunin ko yung bagong punlaan guys. Pasensya na magulo dito, inaayos ko pa kasi kailangan ko ilabas lahat ng gamit ko dito.
Dahil magwi-winter na and yung mga tropical fruit trees ko, kailangan ko na ipasok dito sa loob ng mini greenhouse. Kaya naglilinis ako. Inaalis ko yung mga basura. Yung mga hindi ko kailangan, ilalabas ko na. At yung iba, dadalhin ko dun sa farm. So, ito, bigyan ko kayo ng comparison. So, again, yung mga ginamit nating tray now ay ganito. Ang ginamit natin before, saglit nga, tingnan ko kung makikita ko pa. Kung matanda ko sa kanila yung mga una kong ginamit. Hindi ko makita. So, okay, dito na lang. So, again, ang pagkakamali ko dito, ang paliwanag sa akin, or sinabi sa akin ni Ishihara-san, gumamit ako ng mga ganito. Hindi ko alam na exactly ganito. Basta sabi niya kasi gumamit ako ng mga plastic container. So, ito ang naisip ko. Meron kasi mga punlaan talaga. So, gumamit ako niyan. Ito binili ko. Tapos, sabi niya, ibaon ko sa lupa, then lagyan ko to ng lupa para kahit hindi mo diligan, once na makabaon daw to, mariretain na moist ang lupa. Unlike pag naka-elevate na ganyan, nakapatong lang sa lupa, madaling madadry yung laman nito na lupa. Pero pag may laman to lupa at nakabaon, naka-level to sa lupa, or at least halfway, again, yung laman niyang lupa, mariretain na moist, at hindi mo kailangan palaging dinidiligan yung mga seeds or seedlings. So, there. Ginawa ko yun. Ayan. Pero instead na ibaon, tinabunan ko na lang ng lupa yung paligid. Kaya kung makikita nyo, may tabon yan, may tabon doon sa likod. And in between ng mga planters, may lupa din. Ayan o, nilagyan ko po ng lupa. Ayan. Pero, ang ginawa ko, after ko sila lagyan ng lupa, nilagyan ko ng seeds. Again, per planter, yan, or per punlaan, 900 seeds ang nilagay ko. So, doon palang mali na ako. Overcrowded sila. Wherein, yung nakapunta ako finally kay Ishihara-san, ganito nakita kong gamit niyang punlaan. So guys, ito ay punlaan ng palay. Kapag magtatanim ng palay dito sa Japan, ayan, per butas na yan, isang butil ng palay ang nilalagay. Ganun po sila dito guys magtanim. Per piraso ang tinatanim nila na palay. Hindi yung magpupunla sila ng marami tapos pipiraso ka ng ilang piraso yung tatanim mo. Hindi po. Dito po, kada isang palay, isang bungkos na palay na makikita niyo pag ina-harvest nila, actually nagmumula lang po yun sa isang butil ng palay. Then, maraming lumalabas o nagsasanga-sanga yung isang butil na yun. So again, nung nakapunta ako finally kay Ishihara-san, nung binisita ko na yung seedlings na sinabi niya ibibigay niya sa atin, nakita ko yung punla niya ganito. So nauna ako nagpunla sa kanya. Siguro at least 1 week. 1 week ahead ako nagpunla. In advance. Kumpara sa kanya. Pero, nung kinuha ko na yung mga seedlings, compared sa kanya, nung una kong bisita sa kanya at nakita ko yung punlaan niya, yung hanap tayo ng pwede kong bigyan ng comparison guys. Kasi ito, up to now, ang papayat eh. So again, ang tataas ng mga seedlings ko guys, ang haba, nasa 100 kalayang. Pero yung sa kanya, may ikse, pero ang tataba, tapos yung pinaka-base niya, yung ganito,
Bilog na, as in may sibuyas na. Pero yung sa akin, ang tataas pero ang papayat. Kasi nga, overcrowded eh. Dikit-dikit masyado. Kayo ba naman pag samahin 900 pieces or seeds sa isang ganyan lalagyan container. So magsibulan man kayo, nagagawan kayo sa nutrients, di ba? So ganun na nangyari dito. So sa kanya, yan, although marami yan, pero isa-isang piraso lang. Kaya sa kanya, ang liliit pa, pero ang tataba na. Pero sa akin na yan, habang lumalaki, I think nagagawa na sila ng nutrients. Then, yun ang hindi ko malak kung bakit sila namamatay. Kasi nadidiligan naman sila. May lupa sila, nakabaon sila, di ba? So, bakit? Ayan o. Unti-unti sila nabubulok. Yan. So, dapat, kahit pa paano, buhay sila kasi nadidiligan sila, di ba? Pero makita nyo yan, namumuti na. Oh. So, it means namamatay na po yan. Or nagbabrown. So, ito, hindi ko na ito mahabol. Kahit yung mga buhay na yan, hindi ko pa pwedeng itanim pa rin yan doon sa bundok. Again, meron pa tayo doon isang straight na garden bed na libre or walang tanim. Kaya nga lang, sa itsura nila, yan o, ang papayat eh. So, hindi ko alam kung mabubuhay sila. And, December na guys. Or, November 30 ngayon. Ang lamig na sa bundok. So, sabihin natin na mamili ako dyan, or pumili ako dyan ng, ano ba, ilang piraso na pwede ko itanim. Ano ba, yan. So, kung pipilihan ko yan, ilan lang din ang mapipili ko guys. Hindi ako makakabuo pa rin ng isang straight. Kahit madaming tingnan yan. Pero again, karamihan sa kanila ang papayat o halos lahat pa sila payat. Ano, makikita nyo, ang papayat nila. So, hindi ko sila pwedeng ilipat. Kasi pag binunot ko sila at nilipat ko doon, itinanim ko, sa payat nilang yan, then biglang lalamig, wala, mamatay agad yung mga yan. Ayan o, natutuyo na sila o, unti-unti na sila natutuyo. Kaya again, ayan. Wala na, hayaan na lang natin silang ganyan. Ang laki na gastos ko dyan guys. Siguro, all in all, nasa 4 or 5 lapad din ang nagastos ko dito lang sa preparation or more. Hindi naman naabot ng or lalampas ng 6 na lapad. Kasi yung lupa, yung mga punlaan, tapos yung mga seeds. Kasi ang dami nito actually yung seeds. And again, yung nabili ko dating seeds, mahal. Yung per pack is 300 seeds. Tapos yung isa, later on, na-discover ko na yung isang nakuha ko pala ay 600 seeds. Yung isang pack. Pero halos 500 yen. Kulang-kulang 500 yen per pack. Kaya mahal po nung nagastos ko dito. Later on ko na lang na nalaman kay Ishara-sang na meron pala nabibili na 2,000 seeds ang laman ng isang pack. So, doon, nakabili na ulit ako yung for next year. Kaya nga again, bago na yung iba na yung gagawin kong paraan ng pagpupula. Yun ang nakita ko kay Ishara-sang. Per butas, isang buto na. Medyo matrabaho pero maganda magiging resulta pag gano'n ang ginawa ko. So, again, ang laki na invest natin or pinuhunan natin dito pero ayan. Nawala yung puhunan natin. Nasayang. So again, on my part yung pagkakamali doon. Hindi ako totally nag-aral or tinignan kung paano yung talagang pagpupunla. Nakipag-usap man ako, pero hindi ko totally naiintindihan pa yung process. Ginawa ko kung ano yung nasa isip ko nang hindi ko alam totally or wala akong idea kung paano talaga gawin. So, ayan.
My part yun. So, lesson learned. Now, alam ko na. Ulit. So, second time. Again, dati ako nagdadirect ako sa lupa, pero sumasablay palagi. Now, ito, gumamit ako ng planter. Okay yung process, pero mali yung ginawa ko na pinuno ko masyado ng maraming seeds ang isang lalagyan. Again, 900 seeds per container. So, ako mali doon. So, laki na sayang, laking natapon na pera. Nakapanghinayang lang. Pero again, nakapagtanim pa rin tayo. Nasa 4,000 something yung naitanim natin doon. Kaya nga lang, binili ko yun na seeds. Seed or seedlings. So, nagka-doble-doble tayo again, guys, ng puhunan. Kasi ito, yung pinunla natin dito na ininvest natin, na sana itatanim natin, nawala. So, wala na yung pera natin dito. Natapon na yun. Tapos, naglabas ulit tayo ng panibagong pera para bumili ng panibagong seedlings na itinanim doon. So far sila okay. Masisigla po sila. And yung mga bawang, sibulan na kapon sinilip ko. Pero ganito, kung sabihin natin may matitira pa sila, mabubuhay. Pero ito, again, yan o, wala na. Unti-unti na sila nagbabrown, tutuyo na. Doon, medyo okay pa sila, pero yung kalbo na. Ito, unti-unti na nawawala. So, if ever man merong matira pa sa kanila, hopefully, hayaan ko na lang sila. Then, nabanggit ko, next year, magtatanim ulit tayo, pero doon na sa loob ng property. Kung ano matitira sa kanila, naaabot hanggang next year, doon ko sila itatanim. So, hindi ko na sila pwedeng galawin dyan. Kasi pag ginalaw ko dyan, tapos hindi naman itinanim, ganun din mamamatay din sila. So, kung halimbawa itatanim ko sila summer, may possibility na mabuhay sila kahit maninipis pa, payat. Bubuhay yung mga yan. Pero now, dahil nga sumusobra yung lamig dun sa bundok, mas malaki yung chance na mamamatay lang din sila. So, hayaan ko lang sila dyan. Kaya actually nililinis ko to. Unti-unti ko nilalabas lahat mga gamit. Kahapon pa ako naglilinis. Pati yung mga motor, mga blender ko, yung isang rep. Lalabas ko lahat yan. Dahil dati dito nakalagay yung mga fruit trees ko. Na dito ko sila sasalansan dahil nga hindi natin naalisin yung mga seedlings ng sibuyas. So, have to make some space para sa mga fruit trees ko. Ay, nakalungkot lang again. Sorry, nakaharong pala dito. Iba! So again, marami pa akong papasok. Dito, nasa labas pa rin yung mga puno ko. Again, ito guys, yung bayabas na pinalagaan lang sa atin. Ano, halos kasing tangkad ko na. So ito, maliliit na bayabas yan, pero pink ang laman. So nakita ko yun sa label. Itong sili na Ghost Tripper, yan, ang ganda ng bunga. So ito, last year pa po yan sa timba. Nalanta din, nabuhay ulit, luckily. So, papasok natin yan. Ito, itong avocado natin. Hindi pwede sa labas siya, mamatay yan. Malunggay, ganyan yung suha natin. Yung puno natin ng jabuticaba. Ayan guys, ang laki na. So, kailangan natin pasok din yan. So, hopefully next year magbulaklak na to. Mansanas, mga bayabas natin yan, lalaki. Yung isa nasa kaibigan pa natin, nasa pahiraman pa rin. Ito guys, so yung bayabas ko nga pala may humabol pang bunga. Ayan. Ayan din. Oh. So actually pitasin na to. Lambot na. So, kung hindi man ngayon, dapat this week or coming week may pasok ko na yung mga yan or else. Hindi na nila kakayanin. Nag-iiba na yung kulay ng dahon nila. Yan. Mumula na. Sobrang lamig. Hi. So again, busy day today.
sad thing. Pero okay, wala tayong magagawa. So, kung magko-commit kayo sa isang bagay, especially sa gardening or kahit saan man, huwag niyong basta gagawin ng hindi niyo fully naintindihan, napag-aaralan, and kumukuha ng enough information about that thing na gusto niyong gawin. Kasi nga, pag once na magkamali kayo, wala nang balikan yun guys, or wala nang bawian. No rewind. Sakit lang isipin, laki na nawala sa akin pera. Okay, enough na para isipin niya, wala na. So, move on na tayo guys. So, may pinakita ko sa inyo finally. Karoon na ako ng update sa mga sibuyas ko. Hindi ko sila masyado pinapakita kasi nga sobrang busy. Nakapokus ako doon sa bundok, pagtatanim, paggagawa ng garden, pagtatanim, pagka-cover, paglilinis doon sa loob. So, ayan. Hindi ko na sila nabigyan ng update and now, ayan, nakita nyo na kung bakit. At kung bakit tayo bumili ng panibagong pantanim instead na yung pinunla natin. So, again, ayan. Ito ang magagawa dyan, guys. So, again, maraming salamat sa mga continuous na nanonood ng ating mga videos, uploads. And patuloy po sana kayong manood ng mga upcoming nating videos and maraming salamat again sa inyong support. So yan, ingat lang tayo lahat palagi.